Ito na yung natutunan namin dito. 25 taon na kami dito, hindi na kami pwedeng palasin. Hindi nyo sa pumasok, pinalis. 25 taon. Pero, tingnan ninyo kung saan kinala. Mas malaki. Kung sila yung talagang nag-rally sa harapan na sa Tomaso, never. Kung talagang pumapat sila sa pader, makikita din na sa Stefano, ang laki-laki noon, no? Diba? Pwede nga magharang tanga. Pwede magtaguan sa laki noon. So, kinakailangan maging bukas ang ating pag-iisip, no? Sa development. Kasi yan ang tatak ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, lagi tayong ginugulantang. Lagi tayong binibigla. Lagi tayong sinusurpresa. The Spirit is the God of surprises. Kaya dapat sa Espiritu Santo, magugulatin ka. At dapat magaling kang magulat. Sapagat dadalhin ka niya sa mga lugar at katayuan na hindi mo inaasahan. Amen. The bond of communion is where spiritual riches, apostolic workers, and temporal resources are shared. Kamukha ng mga unang Kristiyano. Nagpapalitan tayo ng ating mga panalangin, ng ating mga pangarap, ng ating mga kakayanan, ng ating mga talento, talino, ng ating mga resources. Pero natutuwa ako dito. Hindi niyo pinag-aawayan niyo, o ikaw naman ang taya. Isang linggo ako na. Hindi ko pinarinig yung sofa. Lagi na lang, Father, kapi tayo. Ibig sabihin, mag-blow out ka. Pero ba't kapi? Parang lagi may lamay. Kapi tayo. Kung lahat na gusto magpakapi sa akin ay pinatulang ko, siguro po talagang atakin ako sa nervous na. Pero kapi. Wala mong masasabing, Father, sago naman tayo. Ulaman naman tayo. Wala no? Buko naman ho tayo. Okay. According to the gift that each one has received, administer it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Si St. Peter nagsasabi nito sa mga unang Kristiyano. Lahat kayo ay binigyan ng handog. Kayo ay tagapangalaga niyan. Pero hindi inyo yan. Yan ay gagamitin. Okay? So yung mga nasa harapan ko, mamaya pag-uusapan natin yan. Hindi mo pwedeng nakatanghod lang kayo. O si Fer, Miron, o si Zero. Meron kayong gagawin. Yun namang mga nasa susunod sa inyo, ito yung naglilingkod pero parang hindi pa sila masaya sa ginagawa nila. Malamang, hindi yung talino nila ang ginagamit nila. O napagkamalan nila ng talino, hindi pala yun. So they're looking for their talents. Gusto nilang maglingkod. Pero ang problema, hindi nila alam kung paano. Sa papaanong paraan. Yung mga nasa likuran, bihasa na yan. Yan yung na-discover na nila, ito ang talento namin, talino namin, itong ginagamit namin. Sa katunayan, mga mukhang pagod na. Magagamit ng talino nila. No? Ang inaasahan ng mga nasa likuran, yung mga nasa unahan naman, ang gagawa, yung ginagawa. Diba? Para sila ay magkaroon naman, hindi lang pamamahinga, kundi magkaroon ng ibang larangan, no? Ng kanilang gagawing paglilingkod. Equality, just give you about 10 minutes more. Equality in dignity. So kanina ay unity in diversity. Tanggapin natin na tayo ay magkakaiba. Magkakaiba. Iba-iba ng mga sirkumstansya sa buhay. Bagamat pare-pareho kayo ng pinanggalingan, na probinsya, magkaiba pa rin ang inyong mga ugali, magkaiba kayo ng pananaw, magkaiba kayo ng mga larangan na gustong pagkaabalahan. No?
Each one is unique because of our circumstances. Yung sinasabi ko sa San Tomaso noong isang linggo yung mga sirkumstansya ng buhay nyo ay mahalaga na inyong matutunan. No? Isipin na the circumstances have something to do with what God wants you to do for Him. Bakit hindi kayo nabuhay ng panahon ni Rizal? Bakit hindi kayo pinanganak 30 years ago? Bakit kayong kabataan ngayong 2014? Ganyan din kami dati. A few years ago. Kabataan din kami. Kamukha ninyo. No? Pero bakit hindi tayo naging barkada nung panahon ko? At Stefan, ba't hindi ka nung pinanganak? Alam mo, nakalagay yung pangalan mo sa araw mo, parang hindi malalaman. Kasi alam mo pangalan niya, nakasulat ang laki-laki. Bigla siya nabigla, ano yung father pangalan ko?